Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong ibibigay ko sa inyo ay mga verbs na kung saan po ay maaari po natin samahan ng salitang well. Bali po, ang well po sa Tagalog ay ito pong mahusay o kaya maganda o kaya mabuti. Pero, ang gamit niya po ay bilang isang adverb. Okay, pag sinabi ko pong adverb, yan po ay pantukoy sa verb na binibigyan niya ng ideya kung paano ginawa ang naturang verb o naturang aksyon. Halimbawa po, ito pong verb natin na played. Okay, bibigyan ng ideya po nitong well o nitong sa Tagalog ay mahusay. Pag sinabi kong I played well, ang ibig sabihin niyan ay mahusay akong naglaro. So, ginawa noong tao yung paglalaro kung saan ay sa mahusay na pamamaraan. So, kung mapapansin nyo, ang tinutukoy ng salitang mahusay ay itong verb na naglaro. Okay? Ang maganda po dito, makikita nyo po yung mga verbs na kalimitan na ginagamitan po ng well. Okay? Meron din po kasi mga verbs na kung saan ay yung well po bilang mahusay ay pinapalitan natin ng ibang salita. Katulad po nitong maganda. She sang well. Maganda siyang kumanta. So kung i-English nyo itong maganda para ipantukoy sa salitang kumanta, dapat po yung maganda ay itatranslate nyo bilang well. Okay? Kasi ito pong she sang well, gamit na gamit po yan. O itong maganda siyang kumanta sa Tagalog, gamit na gamit po yan. So para tamang-tama yung pagtatranslate nyo, edi sundin nyo na lang po itong leksyon natin ngayon. Okay? At meron din pong iba pang salita na katumbas sa well. At ito pong mabuti. Kunyari po, ang ginamit nyo pong verb ay work o nagtrabaho. Pwede po natin i-translate itong well bilang mabuti. Okay, para sa nagtrabaho. Ganon din po dito sa namuhay. Mabuti silang namuhay. Pwede rin po yung salitang mabuti. Nasa English ay well. Okay? So makikitanda na lang po itong mga verbs na nakalagay po dito na kalimitan po ay ang ipinapareha po natin ay itong salitang well. Okay? I played well, mahusay ako naglaro. She danced well, mahusay siyang sumayaw. He fixed it well, mahusay niya itong ginawa. You cleaned it well, mahusay mo itong nilinis. They used it well, mahusay nila itong ginamit. Mario kept it well, mahusay ni Mario itong iningatan. She sang well, mahusay siyang kumanta o kaya maganda siyang kumanta. He drove well, mahusay siyang nagmaneho. He worked well, mahusay siyang nagtrabaho o kaya mabuti siyang nagtrabaho. They live well, mahusay silang namuhay o kaya mabuti silang namuhay. We depended it well, mahusay natin itong dinepensahan. Okay? Tapos makikipansin po, sa Tagalog na mensahe, yung ating well ay nasa unahan. Pero pag itatranslate nyo na po, dapat po siya yung nasa hulihan. Okay? Siya po yung nasa hulihan kung mapapansin nyo. O kaya, pagkatapos po ng verb, katulad po nito, played well. Pagkatapos ng verb o kaya pagkatapos po ng object pronoun, katulad po nitong it. Ito pong it ay isang object pronoun. At pagkatapos po niyan, saka natin isinunod yung salitang well. Okay po? Maraming salamat po.